Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pa na si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi ipinahayag sa iyo ng sino mang tao, kundi na aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo kong aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. At mahigpit niyang itinagabilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Madalas tayong nakakarinig mula sa ibang tao ng ganito, no? Sabihin nila, I believe in God, I believe in Jesus Christ, but I do not believe in the church. I do not believe in any organized religion, no? May mga ganyan silang sinasabi. Tama ba 'yon, no? What they are saying is, ang gusto nilang pananampalataya ay DIY, do it yourself, no? 'Yun ang gusto nila, no? Mahalaga, sabi na, mahalaga, I have my Bible, I read my Bible, and I will just follow what the Bible says. Ganon. So mga kapatid, mahalaga yung ating ebanghelyo ngayon kasi that will teach us and that will disprove and that will prove these people na you cannot do it just by yourself. You need a church. So una tanongin natin sa ating ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang malagad, sino ako para sa iyo? Alam niyo mga kapatid, that is a very basic question that all of us individually should ask ourselves. Sino si Jesus para sa atin? Kasi kung sino si Jesus para sa iyo, that will define your relationship with Him. Example, kung si Jesus para sa iyo ay teacher, so meaning, estudyante ka. Tanong mo sarili mo, pinag-aaralan mo ba yung turo niya? Nakikinig ka ba, pinag-aaralan mo ba yung turo niya? Do you spend time learning His teachings? So how can you call Him a teacher if you're not a student? Halimbawa, you call Him Lord. If you call Him Lord, then He is your master. And if you see Him as your master, then you are a servant. Are you a servant? If you're a servant, sumusunod ka ba sa bawat pinag-uutos niya? No? Sumusunod ka ba talaga? Kung di ka naman sumusunod, how can you call Him a Lord and Master? And you call Him God. If you call Him God, do you worship Him? At least do you go to Sunday Mass to worship Him as a God? If you do not go to church, sabihin mo, I don't need to go to church. I pray everywhere. I pray anywhere because God is everywhere. So how can you call Him as a God? No? So mahalaga talaga yung tanong mo. Ako naman, if you will ask me, who is Jesus to me? My answer is, Jesus for me is my shepherd. No? And if He is my shepherd, then I am a sheep. And a sheep should always follow his shepherd.
And a sheep should always belong to his flock. Kasi if you are outside his flock, he is not your shepherd. Isa kang palaboy na tupa. So mahalaga yun, mga kapatid. No? So we need to answer that. We have to ask that to ourselves. Who is Jesus to me? And who is Jesus to you will define your relationship with Him. Sa ating ebanghelyo, malinaw na nagtatag si Kristo ng isang simbahan. Isa. Hindi marami. Isa lang. At ito'y tinatag niya kay Pedro. At kay Pedro ibinigay niya ang susi, mga susi ng kaharian ng langit. Nag-organize si Jesus ng isang simbahan. Kaya nga, wag nating sasabihin, kasi sa mundo ngayon, ang dami-dami namang religion. Sa Kristyanismo, ang dami-daming sekta. Kaya nakakalungkot kapag may naririnig tayo, ay, yun namang mga religion na yan. Lahat naman yan nagtuturo kung paano sasamba sa Diyos. Pareho lang yan. O kaya mga iba't ibang mga Christian, mga non-Christian denomination. Marami kasing denomination ng mga Kristiyano, mga sekta. Sabihin na ba, ay pare-pareho lang yan. Isang Biblia lang naman binabasa niyan. Pare-pareho lang yan. So mga kapatid, hindi siya pareho. Hindi. Mali yun. No? So tatandaan natin, iisa lamang ang simbahang tinatag ni Kristo at ito ay tinatag niya kay Pedro. At kung nais nating mapatunayan ang ating kinabibilangang simbahan ay yung itinatag ni Kristo, we need to trace back our connection to Peter. And today, only one church can prove its connection to Peter, and that is the Catholic Church. No? Iyon. At dito sa Ebanghelyo, may sinabi ang Panginoon, no? Ano man ang iyong ipagbawal sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ano mang iyong ipahintulot sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Alam niyo mga kapatid, very strong yun. Very powerful yung mga words na yun. Talagang Jesus Christ gave this church power to make rules. Napakatindi nun. No? Napakatindi. At may promise naman si Lord, hindi ko pahintulutan na ang kamatayan ni maghari sa simbahang ito. No? Yes, maraming mga kahinaan, kapalpakan ng mga namumuno sa ating simbahan. Pero tuwing may pagbagsak, may pagbangon muli. No? Hindi niya pahintulutang maghari ang kamatayan sa simbahang ito. Iyon. So malinaw mga kapatid na nagtatag ang Panginoon ng isang simbahan. At ang simbahang ito ang magtuturo sa atin ng tamang daan. At yung damang paraan na yun ang tinatawag nating religion. Religion is a set of teachings and beliefs. No? Set of teachings and beliefs. You cannot do it yourself. Kasi yun nga, yung marami kasing mga Bible Christians, ang kanilang pamumuhay, ang kanilang faith ay do it yourself. I read and I interpret the Bible by myself. Alam niyo mga kapatid, you cannot use just the Bible as your basis. Kasi first, the Bible is not self-explanatory. Pag binasa mo yung Bible, yung ikaw lang mag-isa, hindi siya self-explanatory. Meron nga siyang parang contradicting to each other. You need someone with authority to interpret. And the only authorized interpreter is the church. Kaya you cannot separate the Bible from the church, the official teaching authority of the Word of God. No, you cannot just interpret literally the Scripture.
At tandaan natin, si Kristo o ang daan, subalit itinuro niya ang daan sa kanyang simbahan na dapat nating sundan. At sa mundong ito, kung ang ating sinusundan ng mga nagtuturo ay DIY din ang alam, o paano kayo nakakatiyak na tama yung tinuturo niya? No? Hindi naman natin sabihin na, basta, the Holy Scripture is my guide, and the Holy Spirit will teach me the right interpretation. But how can you even be sure that it is the Holy Spirit who is guiding you? Hindi mo alam the devil na pala. It is already the devil confusing you, teaching you the wrong things. No? Nagturo sa'yo, magtayo ka ng sariling simbahan, mali ang sinasamahan mo. Ang daming ganun, no? Ang dami-daming mga kapatid na thousands na ang sekta na nag-isip na mali ang Iglesia Katolika, magtatayo ako ng sarili ko. Turo ba yun ng Holy Spirit? Napakadami nun, libo-libo. So iba-iba yung sinasabi ng Holy Spirit. So mga kapatid, kaya nga po mga kapatid, no, we cannot practice our faith outside of this church. We cannot practice our faith without following the teachings of our religion. Because our religion, the Catholic faith, will teach us the right way to worship, to praise, and to follow the Lord. No? Kaya nga ang simbahan ay meron ding set of commandments. Isa nga dito ay yung dapat ang kasal sa Catholic Church. Napakasimple nun, ha? Pero marami sa mga Katoliko hindi naman naniniwala doon. Binigyan ng Panginoon, malinaw sa Ebanghelyo, binigyan ng Panginoon ang simbahang ito ng kapangyarihan na gumawa ng batas at panuntunan. Ano man ang iyong pagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Yung ipahintulot sa lupa, ipahintulot sa langit. Kaya nga pag sinabi ng simbahan, dapat ang kasal mo sa simbahan, hindi sa hotel, hindi sa resort, hindi sa tabi ng dagat. We need to follow this church. No? Kaya nga, mali yung sasabihin mo na I don't believe in organized religion. Mali yun. Nang si Kristo ay nagtayo ng simbahan, binigyan niya ang simbahang ito ng kapangyarihang gumawa ng batas. At dahil doon, nagkaroon ng system of teachings and beliefs at nagkaroon ng organisasyon. Kasi may mga nagkaroon ng leadership, nagkaroon ng mga paraan ng pagtuturo, may paraan ng paano mo gagawin ang mga bagay-bagay, may ganun eh. Nagkaroon ng sistema, nagkaroon ng organisasyon. Can you imagine a church intended to be universal, a church intended to be global, without a common system of beliefs and teachings? How can you make that as one? That's not possible. Magiging posible lang yan pag iisa ang katuruan at iisa ang sinusunod na katuruan. Hindi pwedeng DIY, hindi pwedeng I do it myself, hindi pwede yun. Magtatayo ka ng sariling simbahan mo. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga ng ebanghelyong ito eh. Dahil ito nagtuturo talaga sa atin na si Kristo ay nagtatag ng isang simbahan, isang iglesia. At yan ay tinatag niya kay Pedro sa kanyang alagad. At sa kanya ibinigay ang susi ng kaharian ng langit. Hindi niya ito ibinigay kahit kanino. Kay Pedro lamang. No? Kaya siya lamang ang pwedeng magbukas ng pinto ng kaharian ng Diyos. No? Sabihin natin,
Jesus Christ is enough. Oo nga, tama naman yun. Kaso nga, pinagkatiwala nga ni Jesus ang susi ng kaharian ng langit kay Pedro. No? Kaya nga, we cannot practice our faith outside of the church. Kailangan natin maging bahagi ng simbahan. At tandaan natin, nagiging Kristiyano tayo nang tayo ay tumanggap ng binyag. At kailangan nating malaman, nung tayo binyagan, we were born into the church. Isinilang tayo sa simbahan. Naging anak tayo ng simbahan. Naging membro tayo ng simbahan. At dapat manatili tayong membro at kasapi ng simbahang ito. Kaya suriin natin ating sarili kasi this gospel is so basic and yet hindi natin naiintindihan. No? Kaya muli, homework natin, no? Pag nilaya natin, sino nga ba si Kristo para sa akin? At ano nga bang kahulugan na ako'y membro ng simbahang kanyang itinatag? Tumayo tayo, pahig natin na ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,